billion kung yun ang gagawin po natin. Ano po ba? Tama po ba yun, Dr. Bautista? Hindi po. Sa Amerika po yung 33%. Ang akin pong hinihingin lang, triplihin ang budget natin sa healthcare. At madaling-madali po yun. Sa Pilipinas po, last year, ang estimate po nila ng nawala sa katiwalian, 500 billion pesos corruption po ito. Kung makuha lang po natin ang 10% po noon, 50 billion, that will effectively triple the healthcare budget from 2009, which was 21 point something billion pesos. Makikita po niyo, with that amount, mabibigyan na po natin ng libreng gamot ang pinakamahihirap nating kapatid na Pilipino. With that amount, tripling the healthcare, makakasiguro po kayo, mababakunahan po natin ang ating mga babies. At sa kasalukuyan po, 18 sa ating mga Filipino babies ang patuloy na namamatay from diarrhea. Araw-araw po yun. Bakit nangyayari yun? Dahil wala ng tubig na malinis. Kaya nga ito pong culture of impunity po natin ay sobra-sobra na rin. Wala nang humihinto dahil 100 sa ating mga kapatid na Pilipino namamatay from tuberculosis. 18 babies die from diarrhea araw-araw. Pero humihinto pa ba nun? Wala na. Dahil wala na tayong pakialam sa mga kapatid natin Pilipino. Yan. Ang pinag-uusapan natin, mga cha-cha, charter change, wala akong ibig sabihin yan. Ang pinag-uusapan po natin dito, namamatay ng mga kapatid natin na hindi dapat namamatay. Ayan. At pansamantala lang, dapat talagang magalit tayo ng mga ampatuan, nagpapatay ng 57 ng ating kapwa Pilipino. Pero ito, araw-araw, 100. Walang kumikilos. Wala na bang kumikilos doon? Walang nagpoprotesta. Dahil nga po itong culture of impunity po natin, kinakailangan baguhin po natin. Ayan. Sabi ko nga po kay attorney, pastor, kinakailangan po natin ng revolutionary, peaceful change sa bayan po natin. Ang mga old experiment po natin, yung mga old style po natin, hindi umuobra po yun. Kinakailangan baguhin po natin yun. Ayan. Alright, pastor? Yeah, kayo po ba may panahong pumunta sa Tubigaraw? In fact, attorney, pwede mo rin imbitahin na rin si Doctor if he has time this Saturday. Yes. Mawawala na naman si Pastor, but ibabalik po namin kayo as soon as nawala po kayo dyan because I want the invitation to come from the Pastor. Meron po kasi silang gathering sa Sabado hanggang Linggo. Gathering of their church leaders, their pastors and bishops from regions 1, 2, at saka po yung Cordillera. Sa Sabado kasi ako po pupunta sa Cebu. Opo. Hanggang anong araw ba yung sa inyo, Pastor? Hanggang Linggo. Nawala siya. We'll try to get him back. Maganda po kasi yun dahil yung lugar nila, hindi lang naman lahat ng tao iniimbitahan nila. Salamat po na marami. Pastor, I will make it. Sandali po. Tingnan po natin kung may babalik natin si Pastor Jojo Julian. Alright? Pastor? Opo. Please extend the invitation to him para po alam niya na sa inyo nang galing. Opo. Yeah, Dr. Bautista, we're inviting you for our convention. We're expecting about lahat ng leaders namin, all over North Luzon kasi and Metro Manila, our church. So, if you have time this Saturday po, we're inviting you for our church convention. Pastor, pupunta lang ho kasi ako sa Cebu itong Sabado, but I promise you po, bibisitahin ko po kayo dyan sa Tugigaraw before the campaign is over. There's another schedule naman, youth convention naman during the Holy Week. During the Holy Week naman yon if you have time also. Ayan, that might be a good time. Opo. Sige po. Pastor Jojo Julian from Tugigaraw. Ng Tugigaraw City, yes. Apo, ibibigay ko po sa kanya yung number niyo, Pastor, so that you can directly correspond with Dr. Martin Bautista of the Liberal Party. Sige po, if you are also with Teacher Neric Acosta, I lost his number or I will makontak. I will text it back to you. Opo, kausapin po namin ulit lahat yung mga nabigyan natin ng invitation and we will update you, Pastor Jojo. Just take me na, Pastor. Ayan. Sige po. Just take me na, Pastor. Okay. Maraming salamat po. Alright, mula sa Tugigaraw City, Pastor Jojo Julian, ang kanila pong church ay yung Church of the Living God. Opo. Ang kanilang head si Bishop Claudio Cortez. At katulad po na binabanggit niya, sila all over Northern Luzon and Metro Manila. In fact, they're all over Southern Mindanao. Ganun po katindi yung kanilang grupo. Okay, so tuloy-tuloy po tayo at huwag na tayong magbe-break. Samantalahin natin ang ating pagkakataong narito tayo kaharap at kasama si Dr. Martin Bautista, kandidatong senador ng Liberal Party. Now, tingnan natin yung iba't ibang mga issues may kinalaman dito po sa ating bansa. Pork barrel.
Ano po ang inyong pananaw sa pork barrel, Dr. Martin Bautista? Ayun nga po, the concept of pork, kayo po isang abogado, ako po isang manggagamot, was established by Madison. Matagal na po ito sa US Constitution, that the power of the purse resides in Congress, with Congress. Okay. Hindi po natin matatanggal yun because it's constitutionally enshrined, but we can curtail corruption, as I said, by slashing the infrastructure budget over the next 5 years by Okay. 90% and instead putting it towards education and health exclusively. Aha. Ginagawa nga po natin to pump prime the economy more effectively than investing it in another nuclear power plant that we'll never use anyway. Aha. Ilagay po natin to sa sahod dahil ang sahod po bumabalik sa ekonomiya ng bayan po natin. Aha. Doblehin po natin ang sahod. Yes. Mawawala ang corruption, yung corruption among the police, among the cop, among yung po mga sundalo po natin na napakababa ang binabayad po natin. Yes. Hindi po natin binibigyan ng ganong halaga ang serbisyong binibigay po natin ito mga kapatid natin sa military at police. Police at saka yung mga nasa gobyerno. Nasa gobyerno po. Yung mga Okay. guro. Opo. Napakaganda po niyan. At ibibigay ko na po sa inyo yung ating pinaka-final na question actually sa ganitong klase ng aming mga pakikipagpanayam Opo. sa mga kandidato po, lalo na sa mga national positions. Ang isa po sa mga nakikita ng marami nating mga kababayan ay yung pong problema sa kawalan ng tunay at totoong pananampalataya ng sambayan ng Pilipino sa dakilang lumikha. Dahil walang tunay at totoong takot at pagmamahal sa Diyos ang maraming Pilipino, abay, kahit saan mo sila ilagay, natututong maging tiwali, natututong magnakaw, natututong mandambong sa kaban ng bayan. Ang isa po bang Senador Martin Bautista, kung papalarin at papayagan ng Panginoong Diyos na manalo bilang Senador sa May 2010 elections, meron po ba siyang plataforma de espiritualidad, yung plan of spirituality na tinatawag? Alam niyo po, Atty., mabuti naman at tinanong niyo po sa akin. Ako po tumakbo noong 2007. Yes. Social Teachings of the Catholic Church po ang plataforma ng aming partido Kapatiran. Aha. Mismo ang aming mga Catholic religious leaders, na hindi po yung mga obispo sinasabi ko, yung mga nagsasabing they are leaders, hindi po kami inendorso. Ganun po katindi ang politika po natin. Bakit po? Dahil ang politika po natin ay puro daldal po tayo sa bayan natin. Aha. Napansin po namin, kami Social Teachings, we live our platform. Alright. Pero napakinggan namin yung mga trapo po namin katunggali noong 2007. Akala niyo po yung mga propeta. Ang gagaling po magsalita eh. Sasabihin ko po sa inyo, nung kami pinagtapat, akala niyo po si San Pablo. Hindi akala niyo mga santo, ha? Sobra. Ang gagaling po. Versikulo, artikulo. Ang gagaling po sa salita. Pero sa paggawa, wala na. Makikita po. Tinan niyo ang ating bayan ngayon. Napakabulok. Napakapuno ng katiwalian. Dahil ang gagaling magsalita nito mga artista nating mga politiko. Yes. Hindi ko lang po tinutukoy ang mga tunay na artista dahil napakaraming mga artista pala lang talaga dito eh. Umaarte lang, ha? Kanya po. Kaya sa gusto ko man po, attorney, bibigyan ko kayo ng versikulo, this is artista. Mga ganong klase ng ano, ha? Hindi po eh. Alam niyo po, sa bayan po natin, na po ang dakdak. Kinakailangan po gawa. Halimbawa, kaya nga ang pangako ko po, isang term lamang ako ang gagamot. Yes. Hindi ko gagawin panghanap buhay ang politiko. Yan. Dahil Yan ang ako maganda. po, isinasabuhay ko po ang aking paniniwala. Very good. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Ito po ang kinakanta ko sa lahat ng kampanya natin. Dahil Talaga? Ako po isang manggagamot at nakikita ko ang buhay po natin masyado maiksi. Yes. Kaya ako po yung nagtataka, si Gloria Macapagal-Arroy, Ginang Arroy, mabait po yan. Nagsimba yan araw-araw. Sa kumbento nag-aral, San George may PhD. Pero bakit niya ginagawa ito? Bakit siya biglang tatakbo na naman kongresista sa Pampanga? Mamamatay din po kayo, Ginang Arroy. Lahat po tayo mamamatay. Yes. Hindi nyo maitatangay ang lahat ng perang naiipon nyo, lahat ng kotse na nasa garahe nyo, lahat ng palasyong papagawa nyo. Ginang Arroyo, mamamatay po tayo lahat. Yes. Ang maiuwi nyo lang ay ang pangalan nyo. At iaharap niyo po ang ating Panginoon at tatanungin kayo, paano nyo huhusgan ang sarili nyo? Meron ba kayong nagawang tunay na nakapagpabuti sa kabuhayan ng inyong mga kapatid? Ayan. Kaya nga po, ang theme song po namin, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Okay. Walang sino man ang namamatay